Hapon na naman at kailangan ko na namang umakyat sa library. Tapos na ang huling klase namin sa hapon, kaya diretso na agad ako sa library. Bago ako umakyat ay pinasadahan ko muna ng tingin ng bintana ng library. Nakita ko ang likod ng librarian namin dahil nakatalikod siya sa bintana. Amaya, narinig kong tawag ni Sarina sa malamat sa paghihintay. Ano, tara na. Nang ibalik ko ang tingin sa bintana ng library, ay wala na raw ng librarian. Sige, mabuti na lang at nakasalubong ko si Ma'am Dizon sa English Department. Kung hindi tayo makakapasok sa library. Sabi ni Sarina na itinas ang hawak na susi ng library. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang hawak na susi ni Sarina. Kung nasa kanya ang susi, ibig sabihin sarado ang library at wala raw ng librarian namin. Pero sino naman ang nakita kong nakatayo malapit sa bintana kanina? Natulala ka rin yan. Tara na nga. Sumunod ako kay Sarina paakyat sa library. Hindi mawala sa isip ko ang nakita ko. Namalikmata lang yata ako. Kung ano-ano na kasi ang iniisip ko. Napailing na lang ako. Binuksan ni Sarina ang pinto. Halos sinubukan na namin lahat ng susi pero hindi niya mabuksan. Amaya, ikaw nga, hindi ko mabuksan. Sabi niya at inabot ang susi sa akin. Pinili ko ang susi na alam kong susi ng pinto na sinubukang buksan. Pinihit ko ang doorknob pero ayaw. Ito naman ang susi Bakit ayaw mabuksan? Kaya nga makakailangan ng oil ang lock nito. Hirap buksan Pero sakala ko nasa loob na kayo. Anong problema? Tanong ng librarian namin na naabutan na kami. Ayaw po magbukas, ma'am. Nasira na yata ang lock ng pinto natin. Sabi ni Sarina. Ayaw po Sagot ko rin. Inabot ko kay Ma'am Dizon ng mga susi. Sinubukan niyang buksan ang pinto. At isang pihit lang niya ay bumukas kaagad. Nagkatinginan kami ni Sarina. O ayan, hindi naman mahirap buksan Baka ibang susi ang ginamit niyo. Kayo talaga. Baka nga po, ma'am. Sagot ko. Magkasunod kaming tatlo na pumasok sa library. Natahimik naman si Sarina na blanco ang ekspresyon ng mukha. Nilagay na lang namin ang dala naming bag sa isang mesa at tinungo ang shelves ng mga libro. Nagkanya-kanya na kami ng ayos ni Sarina. Ako sinadya ko ang shelf kung saan nakalagay ang mga yearbook mula noong magsimula ang eskwelahan. Hinanap ko ang yearbook na may nakalagay na taong 1969. Nang mahanap ko ang yearbook na may nakalagay na 1969, ay hinanap ko agad ang listahan ng mga estudyante ng Section 2. Black and white pa ang larawan ng mga estudyante at meron pang class picture kasama ang advisor. Hinanap ko sa listahan ang pangalang Karen de la Cruz. Nasaan ang pangalan niya? Bakit wala siyang pangalan dito? Bulong ko sa sarili. Labis ang pagtataka ko nang wala rito si Karen de la Cruz sa listahan. Nagbuklat pa ako ng ilang pahina ng yearbook hanggang makarating ako sa Section 5. Wala ang pangalan ni Karen. Nilapag ko sa sahigang yearbook at hinanap ang 1970 na yearbook. Baka 1970 sana siya gagraduate. Nang makita ko ang 1970 yearbook, ay agad ko yung binuklak sa Section 2. Inisa-isa ko rin ang lahat ng pangalan doon, pero walang Karen de la Cruz. Hindi naisama si Karen sa yearbook dahil namatay siya bago nagtapos. Pero di ba dapat may picture naman talaga siya sa yearbook na ito dahil kabilang pa rin siya sa Section 2. Siguro nga hindi na siya naisama dahil namatay na siya. Sabi ko sa sarili ngunit bigla akong may naisip. Kinuha ko ulit ang 1969 yearbook at tinignan mula unang pahina. Labis ang pagkagulat ko dahil sa nalaman. Mabilis kong sinilip si Sarina na tahimik na gayos sa kabilang shelf. Sarina, tawag ko sa kanya na nagpangat ng ulo niya mula sa ginagawa. Halika muna rito. Bakit? Tanong niya nang makalapit. Pinakita ko sa kanya ang listahan ng mga estudyante. Bakit siya nakasama sa Section 1? Diba Section 2 sana siya? Iyon nga rin ang gumugulo sa isip ko ngayon. Diba sabi mo Section 2 ang lola mo at si Karen? Paano nandito sa Section 1 ang pangalan niya? Tanong ko na tinitigan ang larawan ni Karen na nag-iisa sa gilid ng class picture at may nakalagay na disease. I don't know. Tanungin kaya natin si Ma'am Dizon. Sorry ni Sarina. Sige, subukan natin. Baka sakaling alam niya. Tumayo ako bitbit ang yearbook na lumapit sa table ni Ma'am Dizon. Ma'am, pwede po bang magtanong? Tungkol saan, Amaya? Tungkol po sa kanya. Sabi ko at inilapag ang yearbook sa mesa niya. Tinuro ko sa kanya ang larawan ni Karen. Ano po ang alam niyo tungkol sa kanya, ma'am? Nakita ko ang biglang pagkagulat sa mukha ni Ma'am Dizon. Bakit kayo interesado kay Karen de la Cruz? Tanong niya sa amin, Sarina. Naintriga lang po kami sa kanya, ma'am. Aksidente po kasi nabuklat ni Amaya ang yearbook na to. Kaya nakayuros lang po kami sa kanya. Sagot ni Sarina. Opo, sang-ayon ko. Walang sabi-sabi ng iba. Namatay daw si Karen sa luma nating CR sa quadrangle
dahil sa isang aksidente. Anong aksidente po, ma'am? Tanong ko. Hindi ako sigurado pero ang sabi na dula siya at nabagsak ang ulo sa simento. Sobrang tagal nang nangyari yan kaya siguradong sa pagpapasa-pasa ng kwento, marami nang nadagdag. Fabricated na ang kwento. Ganun po ba, ma'am? Tanong ni Sarina. Yes, isa pa wala nang magpapatunay kung ano talaga ang nangyari dati. Meron po, wala sa sariling sagot ko. Ano, Amaya? Tanong ni Ma'am Dison. Naramdaman ko ang pagsikupo sa akin ni Sarina. Wala po akong sinabi. Wala po, ma'am. Okay, ang mabuti patapusin nyo na ang ginagawa nyo rin. Maya-maya lang ay nandito na ang sir ninyo at susunduin ako. Para makaalis na rin kayo agad pag alis namin. Ibalik mo na yan doon, Amaya. Sige po, ma'am. Sabay namin tinungo ni Sarina ang kinalalagyan ng yearbook. Hinarap niya ako nang nakakunot ang no. Amaya, nung sinabi mo kanina na merong magpapatunay kung ano ang nangyari noon kay Karen. Sarina, wala akong sinabi. Huwag mo na akong lokohin, narig ko may sinabi ka. Hindi ko alam. Bigla lang ako nagsalita eh. Pero hindi ko talaga naisip na sabihin yun. Promise pa. Sabi ko sabay taas ng kanang kamay ko. Sige, tulungan na kita rito. Baka hindi ka na matapos yan sa kabubuklat mo ng yearbooks. Sige, salamat. Sabi ko kay Sabi. Pinagtulungan na namin ang lahat. Naunang umuwi si Ma'am Dison kasi nahuli lang kami ng ilang minuto sa paglabas sa library. Nang makababa kami ay naabutan ko na naman ang pinsan ko at si Chaksa nagkukwentuhan sa labas ng gate. Araw-araw na lang yata may hinihintay si Chaksa. Aba, nanliligaw na siguro ang loko. Naghiwalay lang kami ni Sarina sa labas ng gate dahil nasa malapit lang naman ang bahay nila, samantalang ako ay malayo pa. Nagpaalam na kami sa isa't isa at maya-maya lang ay humarurot na ang motorsiklo ng pinsan ko sa kalsada. Ate, bukas daw ang birthday mo. Pupunta rito si Lola. Dito na rin daw siya titira. Narinig kong sabi ni JM. Okay. Sino ang kasama niya bukas papunta rito? Tanong ko sa kanya. Hininto ko muna ang ginagawa sa notebook ko at hinarap ang kapatid ko na nagbabasa ng pocketbooks. Si Jara, ate. Sagot niya at tiniklop ang binabasa at humiga sa sopa. Okay, matulog ka na kaya? Sabi ko dahil nahalata akong inaantok na siya. Mamaya na lang, ate. Sabado naman bukas kaya walang pasok. Ang sabihin mo, takot kaya namang umakyat sa itaas. 9:00 na, matulog ka na. Wala namang pasok bukas eh. Hayaan mo na ako rito. Bahala ka nga rin. Huwag kang basa ng pocketbook kapag gabi. Masisira ang mata mo niyan. Opo na po. Blag! Ay, sigaw ni JM na biglang napabangon sa pagkagulat. Lumipat siya sa sopa sa kinauupuan ko at sumiksik sa akin. Ano ba yan? Kailangan talaga sumiksik. Usog nga. Ate, sagot niya na natakot naman. Si Erta lang yun. Alam mo namang mahilig yung manggulat. Balikan na rin sa kabilang sopa. Tumalima naman si JM. Maya-maya lang ay may narinig kaming komosyon sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang barkada ni Sil na may pinag-uusapan. Hinanap ng mga mata ko si Sil ngunit wala yata. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Maya-maya lang ay nagsialisan din sila. Magkaibang direksyon ang tinungo nila. Yung isa pumunta sa taniman ng pali sa likod ng bahay ni Kuya Eddie. Si Res umupo sa rest house sa harap ng bahay namin at sumisipol pa. Yung isa nakita kong tinungo ang daan paliko sa bahay namin. Ano naman kaya ang pinagkakaabalahan ng mga ito sa gabi na? Ate, anong meron sa labas? Tanong ni JM na nakikisilip na rin. Di ko alam, baka naglalaro ng taguan. Astig ha, makasali kaya ako sa kanila. Baliw matulog ka na nga, makikiusyoso ka pa eh. Para bang hindi ka rin nakikiusyoso ate. Ay ate, wala na pala tayong tubig na iinumin. Bakit hindi ka kumuha kanina? Ang lapit-lapit ng poso, hindi ka pa nag-iigib. Nakalimot ako ate. Ay naku, ewan ko sa'yo. Kumuha ka nga ng tubig sa labas. Ayokong lumabas, madilim eh. Di wala kang iinumin mamaya. Ikaw na lang kaya ate. Istorbo ko sa ginagawa ko eh. Sige na ate, babantayan na lang kita mula rito sa loob ng bahay. Wow, ang galing ng suggestion mo. Akin ang pitsil. Bakit kasi hindi ka pa kumuha ng tubig kanina? Sabi ko kay JM. Nakakapag-init lang ng ulo. Binuksan ko na ang pinto at nagulat ako sa nakita ko sa labas. Cecil nga ba? Ate, bakit? Tanong ni JM na sinundan ang tingin ko. Aswang. Fuck, narinig kong mura ni Sil. Sil, ikaw ba yan? Tingin mo? Tanong ni Kuya Sil. Tanong ni JM. Tsuk. Sil, tao ka ba talaga? Fuck, mukha ba akong aso, Amaya? Wahaha. Tawa ng kapatid ko. Siya nga si Sil. Siya lang naman ang nakakapagmuras ng ganyan sa harap ko eh. Buti na lang at hindi ko nahampas sa kanya ang hawak kong pitsil. Bakit ka nandyan? Wala na, upo lang. Sagot niya at nagsindi ng sigarilyo. Hindi ka man lang nagpasabi na nandyan ka. Napagkamalan ka tuloy na aswang. So, saan ka pupunta? Diyan lang sa poso mag-iigib, sagot ko.
Ako na, sabi niya at kinuha sa akin ang pitsil. Pagkatapos niyang malagyan ng tubig ay inabot niya sa akin. May kailangan ka pa. Wala na. Bumalik uli siya sa pagkakaupo. Hindi pa ba siya uuwi? Gabi na. Ano naman ang gagawin niya rito sa labas ng bahay namin? Ano pang tinutunganga mo yan? Pumasok ka na. Hindi ka pa aalis. Saan naman ako pupunta? Uuwi sa bahay niyo. Bakit ka rito tumatambay? Baka babantayan ulit tayo, ate. Uy, Kuya Sil. Sabat ni Gemma tinukso na si Sil. Gusto kong maupo rito eh. Pasok ka na. Bahala ka nga yan. Pumasok na ako sa loob pero hindi ko naman nilak ang pinto. Nandiyan naman si Sil sa labas eh. Bumalik na ako sa ginagawa ko. Ngunit hindi ko naman matuloy-tuloy dahil ang isip ko ay nasa labas. Sil, hindi ka pa ba talaga uuwi? Malakas na tanong ko. Hindi, maikling sagot niya. Tinutukoy sa isip ko ang ginagawa. Ilang sentence pa lang nakukopya ko nang umangat na naman ang ulo ko at nilingon ng pinto. Sil, pumasok ka kaya muna. Alok ko sa kanya. Nakakahiya naman kasi na nasa labas lang siya. Hindi na. Narinig kong sagot niya. Ano nga ba ang gagawin mo riyan sa labas? Tsak, yun lang ang narinig kong sagot mula sa kanya. May naisip ako. Siguradong pag narinig to ni Sil papasok si Rito kahit na hindi aalokin pumasok. Tumayo ako sa kinauupuan ko at lumapit sa DVD player. Sinalang ko ang isang DVD at nilakasan ng konti ang volume na abot sa pandinig ni Sil. Hindi nagtagal ay pumailan lang ang opening song ng anime. Mabilis ang paglingon ko sa pinto nang biglang bumukas iyon at pumasok si Sil. Sabi ko na nga ba mukhang islamdang kasi ang lalaki ito. Pwede bang umalis ka rin sa harap ng TV, Amaya? Nakaharang ka eh. Ba't nakikinood ka lang ha? Sabi ko at bumalik sa kinauupuan ko. Magkatabi kami sila nakaupo sa sopa. Kita mo, tutok na tutok ka agad sa pinapanood. Ilang ulit na itong napanood ang Slangdog. Hindi pa rin nagsasawa. Hindi na rin natuloy ang pagtulog ng kapatid ko dahil nanood na lang din sa palabas. Kinilabutan ako nang bigla akong may marinig na kaluskos sa bintana at labas ng pinto. Sil, parang may tao yata sa labas. Wala. Sagot niya hindi naalis ang mata sa TV. Meron talaga. Sabi ko nang marinig ulit ang kaluskos. Istorbo ka. Sino ba yan? Tanong niya at tumayo at binuksan ang pinto.